Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Dito naman sa ating kasuotan at kulay ng Kwaresma ay violet. Yun yung kulay ng kalungkutan, yung violet. Pero kasi ang sinisimbolo ngayon ay ang kulay rosas. Yung kulay na rosas ay nagsisimbolo ng araw ng kagalakan o Laetare Sunday. Dito naman sa ating ebanghelyo ay maganda. Ito kasi ang mapagpatawad na ama ipinatawad ng ama sa kanyang anak. Kaya bakit raw sinasabi na kailangan magpatawad sa iba't iba? Ngunit 'di ba alam ninyo na ito yung kagalakan, hindi na to kalungkutan. Salamat sa Diyos na hindi na itong kalungkutan, kagalakan na. Alam ninyo bakit kagalakan ang itong mga pagbasa? Ito yung araw ng kagalakan, ang linggo ng kagalakan, kung saan sinasabi na ang magpagpatawad na ama sa kanyang anak, ang bunsong anak, ang ipinatawad ng ama. Ipinatawad ng ama ang bunsong anak. Ngunit kasi ginawa ng bunsong anak na pumunta siya, kaya 'di ba nung pagkatapos pumunta siya upang pakainin yung baboy, pero naman sinabi raw na tungkol sa yun na pupunta raw siya sa kanyang ama at magsasabi, "Ama, nagkasala ako sa iyo." Ibig sabihin magpapatawad na siya sa ama niya. Salamat sa Diyos na nakapunta kayo dito sa simbahan. Palakpakin natin sila. Ngunit dito naman sa sinasabi na ipagpapatawad ninyo ang mga nagkasala sa iyo, kailangan, importante kasi yan. Kasi 'di ba okay lang magpatawad kasi maganda yon na nagpapatawad ka sa mga ibang tao na nagkasala. Ibig sabihin, parang ipinatawad mo ang Diyos. Parang ang magpagpatawad na ama sa anak niya doon sa ating ebanghelyo. Kaya dito naman sinasabi upang sa itong pagbasa na ayon sa bunsong anak na sa ebanghelyo ng mapagpatawad na ama. Pero naman yung isa pang na sinasabi tungkol dito, pinaglilingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Ipinatay raw nila yung pinatabang guya. Ano kaya yung ibig sabihin? Kaya dito sa kulay rosas ay nagsisimbolo ng kagalakan, kung saan kaya nga 4th Sunday of Lent at rin yan, ika-4 na linggo ng Kwaresma, at doon sinasabi na kagalakan ba yun? Opo, kagalakan naman yan. Bakit? Kagalakan naman yun kasi ayon sa pagbasa natin, ayon kay Josue, sinasabi raw, inalis ko ngayon ang kahihiyaan ng pagkaaalipin ninyo sa Ehipto
Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng ikalabing-apat ng unang buwan. Kinumanggahan, araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinanggag ng trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pagulan ng mana, yung uulan na may mana. Alam ninyo ang mana, tinapay yon na sinabi ng Diyos noong sa araw ni Moises. Pero ito naman ay ayon sa unang pagbasa natin na sinasabi, and advance your career on LinkedIn. Get the app today. Bakit naman ito? Wait lang. Kaya dito naman sinasabi na ayon sa ikalawang pagbasa natin, na sinasabi, mga kapatid, ang sinuman nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na ang Diyos, ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Dito naman kasi sa ating mga pagbasa ay napakaganda kasi araw ng kagalakan. Ang kagalakan ay nagpapakita ng joyful, jolly, happiness. Nagpapakita nun ng mga happiness, kagalakan. Iba pang mga salita ang kagalakan, masaya. Hindi yun kalungkutan. Ang kalungkutan naman kasi ay ayon sa kulay violet, kung saan hindi. Pero dito naman, dahil sa pagpapatawad ng Ama, sinabi na ito ay ang araw ng kagalakan, hindi kalungkutan. Parang naggagalak lang kayo sapagkat nagpatawad ng Ama ang anak. At sinabi naman na sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag na Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Salamat sa Diyos. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Salamat sa Diyos dahil sa itong ebanghelyo. Kaya dito naman, ito ang ang masaya. At sinabi naman na ayon na hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibinilang na lamang ninyo akong isa sa iyong mga alila. Ang alila naman ay parang sa mga alila ng kanyang ama, ang bunsong anak. Kasi kapag may nagkasala ka sa tao, nagkasala ka rin sa Diyos. Ganun, mamaya magtanong pa kayo, ganun ba yun, Father? Tama, kasi doon sa ating mga pagbasa,
ang ika-4 na linggo ng Kwaresma, kagalakan. Pero sinabi, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ibig sabihin, nagkasala siya sa kanyang ama at nagkasala rin siya sa Diyos. Pero buti, pinatawad ng ama ang kanyang anak. Buti na lang kumain sila at magsaya sila. Nagsaya sila. Ibig sabihin, joyful. Paggalak. Nagagalak sila. Excuse me. Ang ibig sabihin ng ito, nangungit muling nabuhay, nawala, ngungit na sumpungan, at sila'y nagsaya. Pero nasa bukid noon ang anak na pangangay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niyang tugtugan at sayawan. Yung parang party. Pero tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit naman ang pangangay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming tao at kailan may hindi ko sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama. Kaya sinasabi na pinatay nila ang pinatabang guya. Pero sumagot naman ang ama, anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Pero dito naman sa sinasabi natin, hindi ito ibig sabihin magagalak pa kayo. Ang dito naman ay ayon sa mga pagbasa lang to. Na sinasabi na ayon sa mapagpatawad na ama kung saan ipinatawad niya ang kanyang anak. Mabuti naman yun kasi alam ninyo bakit nakakabuti naman yan? Kasi gusto ng Diyos ang ganyan. Na may ipinatawad, na nagpapatawad yung mga ibang tao sa mga iba't ibang tao. Yun, mabait naman yun. Kabutihan yun. Nagpapakita ng kabutihan sa Diyos yun. Kaya dito naman, kaya salamat sa inyong mga pumunta dito sa simbahan. Mapalad kayong lahat. Mapalad kayong lahat. Ibig sabihin, blessed kayo. Pinagpala kayo. Mapalad kayo. Kaya salamat na pumunta kayo dito upang makinig sa itong pagbasa ng kagalakan. Salamat po. Kaya ito,
po ang ating mga pagbasa na ayon sa Amen. Magsitayo